Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, gusto niyo bang gumawa ng iyong sariling portfolio tracker? Iga-guide ko po kayo, tutulungan ko po kayo. Welcome back! Ayan, how to create your own portfolio tracker, no? Philippine stocks lang po ito, ha? Wala pong US stocks, no? Actually, mas madali po yata pag US stocks, no? Marami po kayong makikita tutorial. Pero for Philippine stocks, ituturo ko po kasi mas konti po ang resources po for this, no? Kasi po nung last time, nag-post po ako ng free portfolio tracker, no? For Philippine stocks, okay? At ililink ko rin po sa baba po yung link po sa portfolio tracker. Doon po sa inyo mga hindi po ito napansin o hindi po napanood po, no? Pero mayroon po isang viewer, no, na nag-email sa akin at tungkol doon sa free portfolio tracker, and meron na po kasi siyang sarili niyang tracker, no, na ginagawa niya and gusto lang po niyang incorporate yung last price at hindi po niya alam papaano makuha yung price ng bawat ticker symbol. And this is exactly the point ng free portfolio tracker, no? Kasi alam ko po na bawat isa po sa atin magkakaiba po tayo, no? Kakaiba po tayo ng tinitingnan, hinahanap, or ini-aim po, no? So, meron po sa atin na nagtatrack na dati po, no? Meron na po tayong sariling Excel sheet or Google sheet, no? And ginawa ko po, yung tracker po na to, hindi na po gamitin nyo, no, out of the box. But, of course, more importantly, to show you examples on how to do certain things, paano mag-formula ng ganyan, paano gumawa ng kung ano-ano mang anik-anik po, no? Pero, for this video po, no, ituturo ko po sa inyo kung paano makuha yung last price. Kasi po yung mga iba, paano gumawa ng chart, paano gumawa ng graph, madali nyo na po makukuha po yun. Pero yung last price po kasi, yan po yung medyo mahirap-hirap. At ito din po yung tanong ng ating viewer at yun po ang ating sasagutin sa video po na ito. Ituturo ko po sa inyo paano po i-incorporate yung presyo ng stock, no, sa inyo pong sariling mga Google Sheet. Ayan, no. So, of course, no, halimbawa, gagawa po tayo from scratch, no. Ito, gagawa po ako from scratch, ha. Ni-screenshot ko na lang po, ha, para hindi po tayo masyadong mahirapan. So, halimbawa, no, ililista natin dito yung stock, no. Alam natin kung ano yung mga hawak natin. Halimbawa, CEU, FEU hawak natin, and alam natin yung quantity. Of course, para ma-compute po natin magkano yung market value, kailangan po natin ng presyo or ng price. So, yun po ang isosolve po natin ngayon, no? So, ayan po, no? Pwede natin lagyan ng formula na. I-multiply na po natin yung quantity and price para makuha natin yung market value. Pero syempre, yung price ay 0 pa siya ngayon. Wala tayong data. Yun na ituturo ko sa inyo paano magkaroon ng data, no? Kulit naman. Okay? 0 pa yan, no? Pero mamaya, magkakalaman yan. Okay, no? So, ang gagawin po natin, kumuha ka ng separate po na sheet, no? Tawagin natin to lookup, no? For the price lookup po, no? Ayan. So, gawa ka ng bagong sheet ba yan? O tab? Ay, bahala ka na kung anong tawag dyan. Hindi ko na alam kung anong technical term dyan, no? Basta yan. Nakita nyo sa ibaba. Yung lookup. Ayan. Tapos, pumunta ka sa A2. A2 na cell, ha? A2 na cell. I-paste mo yung formula po na ito. Ilalagay ko rin po sa baba, no? Yung pangalan, yung mga formula po para hindi po kayo mahirapan po, no? Pero ito po, i-paste nyo po yung formula po na to, import data. Tapos https price.kuyajohn.com/lookup. Yun lang. Tapos i-enter mo. Okay. Ngayon, ito po ay magtatawag siya, no, ng website sa external, no? Kasi nag-type ka ng website, no? https price.kuyajohn.com, no? So magko-connect yan, no, sa labas. So magwa-warning po ito pong si Google Sheet, no? Kailangan mo lang pindutin yung allow access, no? Kung gusto mong mag-continue, kung gusto mong mag-receive ng data from external party, i-click mo lang yung allow access, no? Kasi pag hindi mo kinlik yan, hindi maglo-load yung data. Pag kinlik mo na yung allow access, ayun na. Boom! Lalabas na po yung mga data. Lalabas na po lahat ng symbol. Lahat ng stock po, no? Ano ko, 286 na listed stocks po ito, no? Ito po yung name niya, yung sector, subsector, at yung last price. Lalabas na po dito. 5 column po ito. Ngayon, para hindi ka malito, no? Lagyan mo na ng pangalan sa taas, no? Kasi
Sa A, kaya ko nilagay sa A2, hindi sa A1 para meron po tayong space sa taas na lagyan natin ng header para hindi tayo malito, no? Ayan, so lagyan mo ng header sa taas, no? So sa A1, sabi mo symbol, sa B1, company name, sector, subsector, and price, no? Take note, no? Take note, yung symbol ay nasa column A, no? At yung price ay nasa column E, okay? So, yung E po, panglima po yan. Panglima po, no? A, B, C, D, E. Panglima po ang column E. Very important po para hindi po kayo malito sa susunod na formula na ituturo ko po sa inyo, no? Okay, so ganito lang po yan. Itatype nyo lang po VLOOKUP, no? Ang unang-unang nyo pong ilalagay, no, na parameter po na sa VLOOKUP, yung stock na gusto mong i-lookup. Ano pang gusto mong i-lookup? Si CEU, nasaan si CEU? Si A2, no? A2, nandun yung data na gusto mong i-lookup. So, yun ang ilalagay mo dyan, no? Ayun. Tapos, yung the rest, dito sa bandang kanan, lookup, no? Yun yung pangalan ng sheet na ginawa natin. Lookup, no? Exclamation point, A, colon E. O, kukunin natin yung data lahat, no? From A to E, no? Okay? Ngayon, ang ilo-lookup po natin yung price. Nasaan yung price? Pang-5. Kaya lalagay mo siya ng kama, 5. Yun lang, no? Ganyan lang po yung formula. I-copy-paste nyo lang po ito. Yan, yung VLOOKUP, A2, lookup, colon, Yan, no? I-paste ko po sa baba para hindi po kayo masira ng ulo. Ayan na. I-enter nyo lang. Lalabas na ang price ni CEU na 13.5. At gagana na po ang formula ninyo. So, market value. At i-copy-paste nyo na lang po. Ayan, may autofill na nga po yan. May autofill. Magsasuggest na siya ng autofill. I-check mo na lang yung autofill. At makukumpleto na lahat ng formula. Kung mahaba yung listahan ng position mo, lahat po yan ay magkakaroon na po ng laman. Ayan po. At ito na po ang finished product. Meron na po tayong price at nakakalculate na po natin na market value ng ating position. Ganun lang po kasimple ang ating pong ginawang tutorial po sa ngayon. Sana po nakatulong po sa inyo ang video na to, no? Kasi guys, ang the best portfolio tracker ay yung tracker na ginawa po ninyo. Kasi ito po ang swak na swak sa pangangailangan po ninyo. Alright, lang ang ating daldalan po ngayon. Basahin na lang mga disclaimer. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section sa baba. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye-bye.